Ugali ng tao na ayaw ng Diyos eh. So, tinanggal ko yun. Kumbaga, kinain ko talaga yung pride ko na sabi ko, Lord, ako rin yung nahihirapan eh. And to think my dad, syempre may edad na rin si daddy. So, ayokong mas mahirapan pa yung kalooban niya. Might as well, sabi ko, if it's your will, sabi ko, gagawin ko to for you, not for me, and for my dad. So, tinaon ko talaga na Father's Day, and Saturday pa yun. Na ninenervyos ako, hindi ako makababa ng kotse. So, nagdadasal ako, sabi ko, Lord, hindi ko kaya yata. Bigyan mo ako ng lakas ng loob. Kasi kilala ko si Daddy pag nagalit eh, di ba? Pero hindi naman siya mambubunga nga pag nandiyan mga tao. Well, depende naman sa mood niya. Pero yung sabi ko, kung sakaling bulyawan, pagalitan ako, tatanggapin ko. Kumbaga, kasalanan ko, aaminin ko na to. It's about humility, pakumbaba talaga eh. So, 30 minutes before closing, nandun na ako sa kotse. Sabi ko, parang hindi ko kaya kaya. Sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng strength at courage. Gusto ko na maayos to. Kailangan ko nang gumalaw din. Bigla lang pumunta ako, lahat nagulat. Sila Ate Jenny, Perry, yung staff talagang. Sipin mo, 2015 akong huling nagkita-kita kami. So, ako lang mag-isa. Talagang naglakas loob ako na kumbaga, kung sino man ang may kasalanan o ano, hindi ko na inisip yun eh. Ang sa akin lang is binati ko lahat. Parang sa puso ko, pinatawad ko na lahat. Sorry ako sa iba. Even lalo sa daddy ko. Nung nakita niya na ako, parang hindi pa nagre-register. Sabi na, oh, ganun lang siya pa. Good day, sige MP. Oh, ganun. At tagal ilang segundo. Parang kulang lang ganunin. Lapitan ko. Niyakap siya di, sabi ko, Happy Father's Day. Sabi ko, sinadya lang talaga kita eh. Kasi nandito lang sa area. Oh, ilan mo yung reaction daddy do? Oh, okay. Parang hindi siya makapaniwala na nandun ako. Kasi 4 years, 5 years, sige may kita. Dito muna ako sa backstage. So nandun na ako, naghihintay ako. Bigla siya lumabas. Hawak ako kay Mike. Inabot na yun. Hindi na nagsalita doon, inabot na yung Mike. Sabi niya, oh, may promo ka ba dito? Ba't nandito ka? May promo ko. Sabi ko, sinadya lang talaga kita. Sabi ko, Happy Father's Day. Tapos niyakap ko siya. Sabi ko, wala, namiss lang kita. So, doon na lang. Wala na kaming pinag-isipan na... Hindi. Wala naman kaming pinag-isipan na na problema. Casual. Alam mo si Daddy, di ba? Daddy kasi ayaw niyang problema. Gusto niya masaya lang lagi. Pero ako kasi yung type na hindi ko kaya. Kailangan, transparent ako yun. Kung anong makita mo sa akin, sasabihin ko. Pero in his case, that time, ayaw kong sirain. So talagang, usap lang ko yung kwentuhan. Oh, parang siya yung na-excite na, alika, dito yung dito yung dressing room namin eh. Nakikita mo yung mga kilala mo dati. Oh, sabi ko. So nandun ulit yung connection namin na sabi ko. At least sabi ko kahit paano, Lord, medyo okay na to. So, nung ilang minuto na yun, hindi na yata siya nag-closing eh. Alam ko, nagkwentuhan lang kami. Hinatid ko na siya sa kotse. Nung pasakay na lang siya, oh, sabi niya, okay na lang tayo ulit. Okay din. Ako naman, yung tuwa ko na, salamat po na at least okay kami. Pero alam mo yung medyo, hindi pa yung full yung pakiramdam mo kasi yung, hindi ko pa masabi talaga yung sorry di. So hinayaan ko lang. Ang pasakay siya, bumaba siya. Tapos gumanon lang siya sa akin. Kinamayan niya, high-five. Niyakap ko na lang. Sabi ko, I love you, D. I love you ako, sorry. Sabi ko na yan. Di, wala. Okay. Okay tayo. Okay ka ba? Okay lang. Okay. Pero alam kong mabigat pa rin sa kanya kahit pa paano. Kita lang tayo ulit. Yung mabilisan na lang. Alam mo si Daddy, oh sige, okay. Okay lang tayo, D. Okay. Pero ako gusto ko pa yung i-cherish yung time na mag-usap pa rin kami. So, dumating yung time ng September. So, almost a month kami hindi nagkita. Birthday ni Tita Eileen, ni Chini, siya ni Jocas. First time ko makaapak ulit sa bahay na sa Green Meadows. Ninenervous ako, hindi ko alam kung papasok ako. Pasundo ko sa pamangkin ko, anak Chini. Sabi ko, ano nangyari? Sino sa loob? Lahat sila nandun na, hinihintay ka. Parang outsider yung feeling ko, alam mo yun? Parang, sige, sabi ko, bahala na. Sumilip na lang ako. Di, sabi niya, may total silence.
Yung makap na lang ako sa tita Eileen ko, nag-sorry ako sa kapatid ko si Joas, umiiyak. Sabi ko, ba't umiiyak? Sabi ko, tagal mo nawala eh, sabi niya sa akin. So na-feel ko ulit na at home ako, na yung welcome ulit ako. So yung forgiveness ng family nandun pa rin. So okay lahat, brothers ko lahat. Nung ina-arrange na nila yung cake para sindihan, tinawag ko ni daddy. Nakita mo ba yung kwarto? Sabi niya. Sabi ko, hindi pa. Pagpasok, pero ganda, ganyan. Tapos inakbayan niya ako gano'n. Umiyak na ako. Doon na umiyak na talagang parang bata, nakagulgul ako, nakagulgul. Sorry po, napapunga ako eh. Sorry po, sabi ko, di sorry sa lahat, patawarin mo ako, sabi ko. Pati siya umiyak na rin, naghagulgulan na kami na. Doon ko naramdaman, sabi ko, eto kami yung tatay ko. Ito yung relasyon namin talaga dati, yung close kami. Na naramdaman ko ulit yung father and son relationship. Hindi, ako ayoko umiyak kasi ano pa rin eh. Sa akin, yung iyak ko is more of joy. And yung peace na nagkapatawaran kami. Sabi niya, naiyak ako lalo, sinabi niya, hindi ko nga alam nasaan ka. Sabi niya, maiiyak ako. Kamusta ka? Kung ano bang kinakain mo? Ano nangyayari? O anong pakiramdam mo? O ano? Woo! Ano? Sorry. Kasi nahihirap din sa kanya yun, diba? Of course. Alam mo, time na yun siguro. Mabigat din sa kanya yun. Tsaka may edad na. Alam mo yun? Maikli yung buhay. Masaya lang ako na naiiyak ako kasi masaya. Na sorry. Naging okay kami lahat. Pero kailangan ko pa rin kahit pa paano i-win bawat isa. Kailangan kumawi. Kailangan bumawi. And then si daddy, eto aminin ko, daddy very generous set. Kahit wala hingin, ibibigay niya ako ano. Nag-abot siya sa akin. Sorry di ha, kwento ko na. Nag-abot siya sa akin ng envelope. Alam mo natin, cash yun, di ba? Hindi ko. Okay pa ako. Okay pa ako, sabi ko, ayos lang ako. Nakaka-survive pa ako. Hindi ko kailangan yan, sabi ko. Mas kailangan ko yung tayo. Gusto ko maging okay na tayo. Hindi na importante sa akin kung ano ibigay o material. Wala na sa akin yun eh. Yung relasyon wala. So yung importante sa akin. So hindi ko pigilan para kung bata. Iyak ako na iyak. Nakayakap ako sa akin. Okay na, yan na. Okay na. Sabi ko, hindi. Ayokong bumitaw. Ayokong bumitaw. Sorry ako pa rin. Sorry, hindi sorry. Sabi ko na. Nahihirapan din talaga ako din. Sa tagal ko inipon. 4-5 taon. Pagdating talaga din sa pamilya, emotional talaga ako. Doon ko naramdaman lalo yung value ng pamilya. Kung gaano ka-importante yung pamilya. Yung isa, iyak din siya na iyak. Gulgul din. Doon ko nakita yung daddy ko para din batang umiyak. Basta sabi ko lang din, mahal kita. Anong nangyari, mahal kita. Kumbaga, sorry na lang talaga. Yun naman sabi ko, sorry. Tapos, sabi na, sige na. Kaya ko na yung luha mo, lalabas tayo, nakakahiya. Parang meron. Kasi ito, bigla lang pumasok yung kapatid ko, si Jaco. Pagbukas yung natamaan pa yung paa ni daddy. Aray ko, gumawa pa si daddy. Ay, sorry. Naging comedy pa nga eh. Nasa lahi talaga yung comedy. Sorry, hindi nga.
pasensya na, nasira ko yung moment ko. Sabi niya ako. So ako naman talaga, doon ko lang naramdaman, sabi ko at least tanggap pa rin ako kahit paano. Walang kahit paano. Hindi, I mean, kasi yung sa pagkakamali ko, kasi pinairal ko kasi talaga yung pride. Alam mo yun, dumating ako sa point na talaga yung galit ko sa trabaho, sa tao, yung mga nagtanggal sa akin. Kasi I was left hanging eh. Wala akong idea bakit ako nawala. Bakit tinanggal? Humingi ako ng sagot, wala. So nandun talaga yun yung nag-down talaga sa akin eh. So dumating talaga yung may nagsabi lang sa akin, may mga bagay talaga tayo na tanong na minsan walang sagot. So inisip ko na, siguro parang graduation ka na lang yun. So okay na, napatawad ko na yun. Kung nag-usap kami ni Daddy, okay na yun. Kaya thankful ako sa family ko na at least naging okay kami lahat na we patched things up. And pinagdasal ko rin talaga na mangyari yun. Even si Chini, iyak din na iyak, mga kapatid ko. And until sa mami ko naman, ganun din nangyari. 2 years kami hindi nakita. Dahil nakita ko nila siya, interview niya kay OG. Yeah, 2023. Doon na wala yung connection namin. Hindi ko alam kung binlock nga niya ako. Wala. Until such time, dumating yung may mga GMA, mga movies, hinahanap ako. Pwede kami sa mami mo, movie. Sabi ko, sayang to. Sabi ko, may trabaho to. And para rin sa'yo to. I tried to look for her. Facebook, wala. Hindi ko lang, pag tinawagan ko, parang mag-ring siya, tapos parang dinadrop. Ano ba to? Naka-block ba ako? Ano yun? So yun na lang yung huling kita ko sa kanya, yung interview niya kay OG. So hindi namin alam, nasira pala yung phone niya, na twice siyang nasiraan ng phone. Location na hack daw. By God's grace talaga, ito naman, ilalabas niya sa Facebook yung mga people whom you know, di ba? May mga ganun, i-add mo. Nagkataon na ganun, yung pamaki ko si Sofia, anak ni Chini, nakita niya, mami ko, Lydia, dali yun. So in-add niya. So nahanap niya, sabi niya, tatay, tawag sa akin ng tatay, nahanap ko si Lala. Sabi ko, saan? Sa Facebook, bago yung account niya, ganito. So, hindi ko na pinatagal, siguro after lang a week, yun na, talagang nag-meet up kami nung Christmas. Sinadya na lang namin in-invite ni Chini sa bahay nila. Pantayin mo na, sabi ko. Itong nakaraan Christmas na? Opo. After, eto na, parang casual lang, nagkwentuhan kami, parang wala nangyari. Pero sa akin, hindi magiging planchado hanggat di ko naririnig ano yung nangyari sa'yo. Gusto ko may clarity. Nung hinatid ko na siya, doon lang talaga kami nakapag-usap na alam ko yung pagkakamali ko, sabi niya na hindi dapat yung mga nasabi ko kasi tugso daw ng damdamin niya. Ganito yung sabi ko, okay na yan, Mi. Tapos na yung kalimutan mo na. Move on na tayo. Kasi kung magdudwell lang tayo sa past, hindi tayo makaka-move on. Kumbaga, para ka nagtsatsa-tsa at sa abante. Let go. Sabi ko, let go. Sabi ko, yun lang natutunan ko na pagpatawan, humility, pasa Diyos mo na lahat. Kung ano maging plano ng Diyos, yun na lang sundin natin. Okay naman. After that, naging okay na. I mean, nagtuloy-tuloy yung sa pamilya namin na maging maayos. So, thankful ako, masaya yung Christmas pati New Year. It's about yung reconciliation ng family. Yun lang. Sorry, naiyak. Pati ngayon, tuloy yung communication with Daddy. Sa daddy ko, tomorrow magkikita kami ulit. Tuloy-tuloy na talaga. Tine-text ko sila lagi. Sabi ko, iyakap ko sila. Lagi ko silang pinagdadasal. Si Mami naman nakakatuwa kasi nagbabasa na ulit ng Bible. So iba na rin yung outlook niya. So pero minsan nandun pa rin, siyempre babalik sa naiisip niya. Huwag na, sabi ko. Gawain ng demonyo yan. Tanggalin mo na yan. Sabi ko, sa move on ka na. Sabi ko, look for the brighter side. Sabi ko, positive na lang. Oo nga. So as a son, alam ko may edad na yung mga magulang ko. So parang alam kong medyo hirap na sila yung makipag-cope up na sila pa yung gagawa para sa'yo. Hindi. Trabaho ko na to. Parang ako na magre-reach out sa kanila. Ako na yung magpaparamdam na mahal ko sila sa araw-araw.
pag-usapan lahat ng mga bagay yung kinakailangan.